Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig Naitago na lang natin sa pangalang Aben. Taong 1996. Probinsya ng Capiz. Ano ba yung dala mo? Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo, anak. Marami ang mga nagpapagamot ngayong araw. Wala siyang katuwang doon. Saan ka ba nagsususuot? Tanong ni Nanay Cora. Eto ho, batang santonay. Wala nga lang pong mga kamay at paa. Nakita ko po habang naliligo kami kanina sa suba di ba sabi ni tatay, hindi dapat pinaglalaroan ng mga ganitong mga santo? Kaya kinuha ko na lang. Kawawa naman po Papagawang ko po ng kamay at paa kay Tio Gi po. Tugon ni Aben. Nakung bata ka, hindi lahat ng bagay na sira maayos pa. Katulad niyan, masyado ng luma yung hawak mo Siguro matagal na yang nababad sa tubig. Kaya tignan mo, kulay lumot na. O siya, sige na. Magmadali ka na doon. Kailangan ng katuwang ng tatay mo. Magluluto lang ako ng tanghalian. Anong oras na rin? Muling wika ni Nanay Cora. Sumunod naman ang anak sa utos ng ina. Isinantabi na muna ang hawak na sirang santo. Ayon kay Aben, babalikan na lamang niya ito matapos ang panggagamot ng ama. Kilalang albularyo si Tatay Nitoy. Halos araw-araw may dumadayo para lamang magpagamot sa kanya. Magaling ang matanda hindi lamang sa larangan ng panggagamot, maging sa hilot, o kaya na may sa mga sakit na kailangan ng espiritual na gamutan. Pagkarating sa lugar, naabutan ni Aben ang amang tinatapos ang paghihilot sa pasyente. Hindi nito napansin ang matandang masama din ang pakiramdam. Nakita naman yon ni Aben. Kaya walang pagdadalawang isip niyang inlalayan ito. Dahil sa ilang taong kaagapay ng ama, alam na ng bata ang gagawin kung may ganong sitwasyon. Kumuha ito ng basurahan na nilagyan ng plastik. Ibinigay sa matanda. Inabutan niya din ito ng isang basong maligamgam na tubig. Nang sa ganon, maibsan ang nararamdaman nito. Laking pasasalamat naman na matandang inabutan niya ng tubig. Sinabing napakabuti ng bata. Maraming salamat sa iyo, bata. Napakasarap ng tubig. Lasang asukal. Lalo na't galing sa taong may busilak na kalooban. Balang araw, iho, ikaw ang susunod sa yapak ng ama mo. Pero mas higit pa sa kanya ang kakayanang taglay mo. Wika ng matandang si Tatang Naro. Naku po lolo, hindi naman po ako albularyo Saka, paano po ako magagaya kay tatay? Wala naman po akong alam sa ganyan. Gusto ko lang pong tulungan siya. Hindi naman po niya kayang mag-isa Lalo na sa ngayon, mas dumadami po ang mga nagpapagamot. Tugon ni Aben. Bueno, mauuna na ako, iho, ha? Huwag mo isiping wala kang alam sa ginagawa ng tatay mo. Darating ang araw na ikaw mismo ang makakatuklas na mga kakayahang taglay mo. Ingatan mo ang bagay na nakuha mo, ha? At saka, maraming salamat sa tubig uli. Muling wika ni Tatang Naro. Nagtataka si Aben. Akala niya nakapila ang matanda para magpagamot.
Naisip na lamang niya na baka napadaan lang ito sa lugar. Ganun pa man, hindi na lamang niya ito pinansin. Bagkus tinuon na lamang ang atensyon sa mga nakapila. Para mapadali ang lahat, hinanay niya ng maayos ang mga nagpapagamot. Binigyan din niya ng tubig ang mga pasyente para hindi sila mauhaw habang hinihintay ang ama. Maya-maya lang, tinawag siya ni Tatay Berto. Nagpapaabot ito ng lana na ibibigay sa nagpapahilot. Para kahit hindi na ito pumunta, meron na siyang pamahid sa sakit ng katawan. Ayon kay Tatay Berto, mas mainam itong mapahiran para mas madaling maibsan ang nararamdaman. Gawin lamang yon 2 beses sa isang araw. Ilang sandali lang ang lumipas. Iniabot na ni Aben ang maliit na bote. Ngunit nagtataka ang pasyente kung sino ang batang nakahawak sa laylayan ng damit ni Aben. Abay, sino yung kasama mong bata? Kapatid mo? Mang Berto, may anak ka ba palang maliit? Wika ng pasyente. Bata? Kapatid? Wala naman po akong kasama eh. Saka nag-iisang anak lang po ako. Naku, baka gutom lang po yan. Kung ano-ano na po yung nakikita ninyo. Tugon ni Aben. Hala, hindi mo nakikita? Ano yan, multo? Akalain mo nga naman, no? Pero hindi bali na nga. Mang Berto, mauna na po ako ha. Maraming salamat ulit. Muling wika ng pasyente. Habang papalayo kagad namang nagsalita ang ama. Ayon kay Tatay Berto, nakakaramdam siya ng kakaibang presensya kay Aben. Ngunit ang pinagtataka lamang nila kung bakit isang pasyente lamang ang nakakita. Sinuri ni Tatay Berto ang anak. Mula sa noo, kamay at maging talampakan kinapa niya, hanggang sa hinawakan niya ang pulso nito. Napabuntong hininga na lamang ang ama ng masigurado. Wala namang kakaiba kay Aben, maliban sa presensya ng bata. Minuto lang ang makalipas, biglang may dumating na mag-asawa. Sa paglalarawan ni Aben, lahat ng naroon ay napatakip ng ilong dahil sa baho ng mga ito. Umiiyak naman ang ginang habang inaalalayan ng asawa na mugto din ang mga mata. Dahil sa matinding amoy, nagpulasan ang halos lahat ng nakapila. Ayon sa mga ito, sobrang nakakasulasok ang amoy na para bang nabubulok na laman. Ganun pa man hindi ito pinandirian ng mag-ama. At bago ang lahat, nagusal ng pangproteksyon si Tatay Berto. Batid niya na hindi pangkaraniwan ang dala ng mag-asawa. Maging si Aben, napausal na din ayon sa utos ng ama. Naninigurado lamang silang hindi nakakahawa ang dalang sakit ng mag-asawa. Kumuha ka ng pampausok. Malakas ang pakiramdam ko, anak, na mapapalaban tayo. O siya, mga nakapila po. Maaari pong bigyan po natin sila ng espasyo. Pagpasensyahan nyo na po at kailangan ng agarang tulong ng 2. Pwede po yung iba. Pumila na lamang sana ko. Aben, sige na. Ikaw na muna ang umasigaso sa iba. Unahin ko lang muna to. Wika ni Tatay Roberto. Sige po, Tay. Oo nga po pala. Tay, hindi ba tayo magsusot ng pantakip sa ilong? Kahit ako po nasuso ko sa amoy. Ayaw ko man po pero hindi ko na po mapigilan. Nakakasuka po Tugon ni Aben. Tinitigan ng ama ang itsura ng anak.
At para mawala ang baho sa paligid, kumuha ito ng kamangyan, inilagay sa pampausok ng anak. Pinatakan din niya ng lanang ginagamit sa panghihilot. Nagdalawang hanay naman ang pila, isa sa ama at isa kay Aben. Nakiusap ang bata at nanghingi ng pasensya dahil sa nangyari. Ayon sa kanya, hindi naman niya inaasahan ang pagdating ng mag-asawa. Umalis na ang ibang nakapila. Sinabing hindi naman marunong ang bata. Pero may ilang pang nanatili sa pila. Hanggang sa nagumpisa na sa panggagamot ang ama sa kabila. Naglatag naman si Abe ng baso. Tila may bumubulong sa kanya na lagyan niya yon ng tubig. Hipa ng usal at ipainom sa mga natirang nagpapagamot. Hindi maintindihan ni Aben ang sumunod na nangyari. Basta ang alam ng bata, sinusunod niya lamang ang tinig. Para saan ba ito, Aben? Kakainom ko lang ng tubig eh. Yung binigay mo kanina. Matagal pa kaya ang tatay mo? Baka pag ininom ko ito, maihilang ako. Wika ng pasyenteng si Marina. Ang naibigay sa inyo kanina, paglinis lang na masamang enerhiya na nasa loob ng katawan nyo. Pero ito naman, banal na tubig na kayang magamot kung ano man ang nararamdaman nyo. Huwag kayong mag-alala. Simpleng tubig lang yan na susubok sa paniniwala nyo. Tugon ni Aben. Nagtinginan ang lahat sa bata. Habang yung iba naman nagbulungan at nagulat sa pananalita ni Aben. Tila ibang tao na ang kinakausap nila. Ilang saglit pa, ininom naman ng mga natirang pasyente ang tubig. Noong una, simpleng tubig nga lang ito. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may tumayo at tumawa ng malakas. Napatitig pa ito sa bata. Ang liwanag ng kasama mong bata. Salamat. Gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi na sumasakit ang tiyan ko. Maraming salamat, bata. Wika ng pasyenteng si Banoy. Maya-maya pa, nagsitayo na din ang lahat ng nakainom ng tubig. Halos lahat ng mga ito. Binati ang batang nakahawak sa laylayan ng damit ni Aben. Ilang saglit pa, natapos na ang panggagamot ng ama sa mag-asawa. Ayon kay Tatay Berto, kinulam ang mga ito dahil sa inggit. Samantala, nagtataka naman si Tatay Berto dahil wala nang lumapit sa kanya na pasyente. Napapaisip ito kung ano ba talagang nangyari. Teka, may ginawa ka ba na? Mukhang marunong ka ng manggamot Pero napaka-imposible naman. Kanina lang, hindi mo nga ako matulungan. Wika ni Tatay Berto. Kahit ako naman nagtataka. May nakikita po ba kayong bata? Sabi ng mga pumila sa akin kanina, meron daw akong kasama Ewan ko po. Basta sinusunod ko lang po yung mga bulong sa tenga ko. Baka po sa araw-araw na pag-alalay sa inyo, natuto na po ako manggamot. Tugon ni Aben. Matapos ang araw na yon, naging matunog ang pangalan ng bata sa buong sitio. Lahat ng mga napagaling ng banal na tubig na nagmula sa kanya, nagpapatunay na magaling ang bata. Matapos maghapunan, napag-usapan ng mag-anak ang mga nangyari. Pero hindi na ikwento ni Aben ang napulot na batang santo. Itinabi niya ito sa kwarto at gusto munang ayusin ang lahat ng pinsala bago ipakita sa ama. Natutuwa naman si Tatay Berto dahil ayon sa kanya, hindi lamang nakakaalalay ang bata,
Bagkus nagiging kahalili na sa oras na dagsain muli sila ng nagpapagamot. Ayon sa kanya, hindi naman araw-araw marami, pero malaking tulong ang pag-alalay ng asawa at anak. Maagang natulog ang pamilya. Samantalang si Abe naman may bitbit na basahan at palanggana ng tubig papasok ng silid. Nilinisan niya ang batang santo at binihisan ng maayos. Hindi maintindihan ni Aben ang sarili pero para bang may enerhiya na humahatak sa kanya para gawin ang mga bagay na yon. Inabot na ng hating gabi ang ginagawa. Nakatulog na lamang si Aben habang nakaupo. Kinaumagahan, nagising ang bata. Wala na ang santo sa harapan niya. Hinanap ito ni Aben sa lahat ng sulok ng silid, pero hindi niya talaga makita. Napabuntong hininga na lamang ang bata at inisip na baka kinuha na ito ng ina nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nay, nakita niyo po ba yung batang santo? Yung bitbit ko po kahapon? Nilinis ko po yung kagabi. Hindi ko na po alam kung nasaan Tanong ni Aben. Santo, yun ba? Ayun sa mesang maliit. Saan ba galing yun? Cora, binili mo? Pero walang damit Saka medyo madumi. Kaya Ben, linisin mo yun ha. Maganda yun ilagay doon sa kubo na pinanggagamutan natin. Tugon ni Tatay Berto. Ano? Paano po nangyari yun? Nilinis ko na po yung kagabi. Saka tay, paano po siya nabuo? Kagabi lang po, wala namang yang kamay at paa. Hindi din ganito yung itsura niya bago ako natulog Aayusin ko pa nga sana yan. Paano kaya yan napunta dito? Muling tanong ng bata. Nagkatinginan ang tatlo at hindi nagsalita pa ang ama. Binuhat ang batang santo at sinuri. Wala naman siyang nakitang sira. Dagdag pa ni Tatay Berto, kailangan lamang malinisan at madamitan ng sagayon. Pwede nila itong malagyan ng altar. Sumang-ayon naman ang ina. Hinanda nito ang damit ng maisuot na sa batang santo. Natuwa naman si Abe nang makitang maayos na ito. Ayon din sa ama, ang santong iyon ay palaboy. Hindi pa nila alam kung saan ito nagmula. Tanghali na nang may naganap kay Tatay Berto. Nung araw ding yun, wala silang pasyente maliban sa dalagang tumawag sama. Ayon dito, kailangan muli ng tulong ng mga magulang na nagpagamot kay Tatay Berto noong nakaraang araw. Ayon sa dalaga, akala nila gumaling na ang karamdaman nila. Ngunit pagkagising kinaumagahan, mas lumala pa ang sakit nila at hindi na makalakad. Akala ko po, maayos na ang lahat Alam ko naman po na hindi kagad gagaling ang karamdaman ng nanay ko. Pero mas lumala po ngayon. Tulungan niyo po ako, Mang Berto. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Wika ni Maria. Kumalma ka, iha. Berto, Aben, sige na't puntahan nyo na. Nakakaawa naman. Hindi ko man alam ang nangyari. Pero sana malunasan ng sakit ng mga magulang mo. Tugon ni Nanay Cora. Nakatingin lamang si Aben sa dalaga. Ilang sandali pa inabutan niya ito ng tubig. Hindi para kumalma, kundi meron siyang nararamdaman na kakaibang presensya kay Maria. Dali-dali niyang pinalayo ang ina. Dahil ayon sa bata, baka madamay ito lalo pat hindi niya kayang maglagay ng pangontra sa sarili. Kagad namang dumistansya si Nanay Cora, habang si Tatay Berto naman
Inayos na ang mga dadalhin para sa panggagamot. Abala naman si Aben sa pagsuri sa dalaga. Matapos mainom ang tubig na bigay ni Aben, nagtataka pa si Maria dahil may naramdaman siyang hagod sa lalamunan. Kaagad napawi ang bigat ng loob na nararamdaman. Nagtataka pa ito kung anong klaseng tubig ang binigay sa kanya. Ngunit dahil wala na silang oras, nagbadali na ang mag-ama. Napangiti si Aben sa dalaga. Nakatingin ito sa kanya na tila nagtataka. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Maria na magtanong kung bakit may kasamang maliit na bata si Aben. Napalingon naman ang bata. Maging ang ama wala namang nakikita. Ayon sa dalaga, nakahawak lamang ito sa laylayan ng damit ng bata. Tahimik lamang na nakatitig sa kanila. Nagkibit balikat na lamang ang mag-ama dahil wala naman talaga silang nakikita. Minuto lamang ang lumipas. Narating na nila ang tahanan ni Maria. Napahinto naman si Tatay Berto nang makaramdam ng sobrang bigat sa paligid. Napabitaw pa ito ng mabigat na salita. Nang mapagtantong hindi basta sumpa ang ginawa sa pamilya. Bagkus, makakadamay ito ng ibang naroon sa oras na hindi kagad makalas. Nagusalang pangproteksyon ang ama habang si Aben naman nagpatuloy lamang sa pagpasok. Tila hindi nito iniintindi ang ginagawa ng ama. Nakita naman ni Tatay Berto na wala itong ibang nakita sa anak. Bagkus dumiretso lamang sa kusina at kinuha ang lagayan ng tubig na maiinom. Nababahala man ang ama sa ginagawa ng anak. Wala na siyang nagawa dahil mabilis ang kilos ng bata. Bit-bit ang lagayan ng tubig. Pinasok ni Aben ang silid kung saan naroon ang mag-asawa. Ni hindi ito nababahala sa posibleng mangyari sa kanya. Bagkus tila may sanib itong itinaas pa ang kamay, habang may ibinibigkas na mga kataga. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Berto nang makitang sumuka ng insekto ang mag-asawa. Nakakasigurado ang matanda na yun ang ginamit ng mambabarang. Hanggang sa inutusan ni Aben ang mga insekto na pumila sa gilid. Naramdaman naman ni Tatay Berto ang puwersang galing sa mga kataga ng anak. Maging siya ay hindi lubos akalain na kaya ito ni Aben. Kilala kita. Ngayon kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, ang mga alaga mo mismo ang papatay sa'yo. Bibilang lang ako ng 10. Alam kong naririnig mo ko. Pumasok ka sa pamamahay na ito. Linisin mo ang mga kalat na ginawa mo. Huwag mong hintayin na ako mismo ang mag-utos sa mga alaga mo na ibalik ang ginawa mo. Banta ni Aben. Bigla na lamang nanginig ang katawan ng mag-asawa. Alam ni Tatay Berto na narinig ng mambabarang ang sinabi ng anak. Minuto lamang ang nakalipas. May pumasok na isang matandang babae sa tahanan. Nakasuot ito ng belong itim at may dalang garapon. Sa paglalarawan ni Tatay Berto, nanginginig pa ang babae habang iniipon ang mga insekto at ibinabalik sa loob ng garapon. Hindi inaasahan ng lahat ang pagluhod nito sa harapan ni Aben. Nagmamakaawa at nanghingi ng tawad. Maawa ka. May mga anak akong umaasa sa akin. Saka hindi ko namang ginawa ang lahat ng ito para lamang makapanakit. May kasalanan din sila. Pagmamakaawa ng mambabarang. Kung ano man ang problema,
hindi solusyon ang ginawa mo. Paano kung nakadamay ka ng walang kinalaman sa gulo nyo? Hindi ako magpapasya ng lahat. Sila. Ang mga taong ginawan mo ng masama. Tugon ni Abel. Kung ano man po ang nagawa ng mga magulang ko sa'yo, pati na po sa pamilya mo. Sana sapat ng kabayaran na yung pagpapahirap mo sa kanila ng ilang buwan. Halos mawalan kami ng pag-asang gumaling pa sila. Ikaw lang pala ang gumawa. Diyos na lang ang bahala sa'yo. Sa kasalamat, Aben. Tatay Berto, sigurado kong natuldukan na ang gulong ito. Wika ni Maria. Matapos ang mahabang usapan, umalis na ang matanda, bitbit ang mga insektong nasa garapon. Pero patay na ang lahat ng ito. Ayon kay Aben, kung hindi niya pupuksain ang mga yon, baka magamit pa sa ibang tao. At bago pa man umalis ang matanda, hinipan niya ito sa bunbunan. Hindi man sigurado kung ano ang pamamaraang yun. Nakakasigurado naman silang hindi na siya makakapinsala. Kumuha muli ng baso si Aben. Nilagyan niyo ng tubig at pinainom sa pamilya ni Maria. Makikita pa rin sa itsura ng mga magulang niya ang sinapit. Sigurado naman ang bata na magiging maayos na ang lagay ng mga ito. Laking pasasalamat naman ng mga ito sa mag-amang tumulong na malunasan ang sakit ng ama't ina. Ngunit nananatili na malaking palaisipan sa mga napapagaling ng bata. Dahil nakikita nila ang batang nakahawak sa laylayan ng damit ni Aben. Ayon naman sa paliwanag ng ama, gabay ito ng anak na nagmula sa santong palaboy na kinupkop niya. Magpasa hanggang sa kasalukuyan, maayos ang naging buhay ni Aben. May pamilya na din ito at isang anak. Ginawa naman nila ng altarang palaboy na santo. Hindi ito nilagay sa kubong pinanggagamutan. Bagkus itinago na lamang sa loob ng tahanan. Dahil ayon kay Aben, palagi naman niyang kasama ang santo. Kaya hindi na ito kailangang ipakita sa iba. Baka meron lang magka-interes at kunin sa kanya. Hindi naglaon na. Naging kilalang manggagamot si Aben sa lugar. Laking pasasalamat niya sa gabay na santong palaboy. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Army. Taong 2002. Mandaue, Cebu. Maawa po kayo, madam. Wala na po ako mapapasukang trabaho. Ito na lang po ang inaasahan ko. Hindi ko naman po sinasadyang nasunog ang niluluto ko. Pakiusap. Wika ng katrabahong si Marisa. Maawa. Binabayaran ka dito para ayusin ang trabaho mo. Dahil sa sinayang mong pagkain, wala kang makukuhang sahod sa buwan na ito. Sige na, hanggat kaya ko pang magtimpe, umalis ka na. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayaw ko ng mga hampas lupang kagaya mo. Wika ni Madam Sylvia. Naiyak na lamang si Marisa habang nililigpit ang gamit. Alam ni Army na masama ang amo. Pero nagtitiis lamang siya dahil kailangan ng pamilya ng pera. Hindi naman natatanggal si Army dahil magaling ito at masipag sa trabaho. Malaki ang bahay kaya kumukuha ng bagong katulong ang amo.
Hindi ito kakayanin ng isang katiwala lamang. Bagaman 6 na taon nang naninilbihan si Army kay Madam Sylvia. Saksi ito sa kalupitan ng amo sa mga nakukuhang kapareha. Hindi pa natatapos ang buwan, bigla na lang itong gagawa ng eksena para sa ikasasama ng mga katiwala. Isang araw may kinuha muling katiwala ang amo. Si Elsa na tubong sikihor. Maganda, makinis at masasabing maayos magdala ng sarili ang dalaga. Ayon naman kay Elsa, kailangan niya ng trabaho dahil iniwan siya ng asawa habang ang anak nila ay may malubhang sakit. Naisa nang matustusan ni Elsa kahit pangkain at gamot lamang ng anak. Siguro naman hindi ka tatanga-tanga, di ba? Ayaw ko ng katulong na walang alam. Army, turuan mo siya ng mabuti. Siya na ang huli. Hindi na ako kukuha pa. Nakakakulo ng dugo ang mga nauna. Wika ni Madam Sylvia. Paano magtatagal ang mga katulong sa bahay na ito? Ayusin mo yung ugali mo, Sylvia. Abay, daig mo pa ang demonyo kung magsalita sa kanila. Isipin mo namang tao din sila. Nasasaktan sa mga sinasabi mo. Hindi naman lahat kagaya ni Army na madaling turuan. O siya, Army, ikaw na ang bahala dito ha. Sino nga ulit ito? Elsie. Elsa. Bata pa pala ito. Sylvia, ilang araw ako mawawala ha. Pakiusap, bawasan mo yung init ng ulo mo. Wika ng asawa ng amo na si Alejandro. Tahimik lang naman si Madam Sylvia. Tinititigan niya ng masama si Elsa mula ulo hanggang paa. Lalo na nang alalayan ito ng asawa na magdala ng gamit sa silid kasama si Army. Ilang oras pa ang lumipas. Matapos maayos na Elsa ang mga gamit, tumulong na din ito kay Army na magligpit ng kusina. Napag-alaman niya na dalagang ina pala ang bagong kasama. Kagaya niya, mas bata nga lang ng kalahating taon si Elsa sa kanya. Halos kaedaran nito ang panganay niyang anak. Sa paglalarawan ni Army, hindi pa gaanong sanay sa gawaing bahay ang kasama. Kagaya din ng mga nauna. Kailangan pa nito ng aalalay para magawa ng maayos ang mga gawain. Habang tinatapos ang pagliligpit, iniisa-isa ni Army ang mga nakaatang na trabaho kay Elsa. Medyo nahirapan siyang turuan ang dalaga. Hindi kabisado ni Elsa ang tawag sa mga gamit dahil ayon dito, wala namang ganun sa bundok. Maging ang pagsaksak sa kuryente, natatakot ang dalaga. Nabahala si Army sa kasama. Nakikita na niya kung anong mangyayari kay Elsa. Ate, salamat sa pag-alalay mo sa akin ha. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Para lang ito sa'yo ha. Huwag mong ipapabasa sa kahit na sino. Kapalit ng kabutihan mo sa akin, katagayan na pwede mong gamiting pang proteksyon. Ibinibigay ko lang to sa mga piling tao ha. Wika ni Elsa. Abay, papel na may nakasulat na Latin. Nako, salamat ha. Pero parang nakakakilabot kung basahin ha. Paano mo naman ito nalaman? Saka bakit may ganito ka? Tanong ni Army. Turo lang po yan ng lola kong yumao na. Magaling namang gagamot yun eh. Kaso wala na siya. May mga naituro siya sa akin. Lalo na yung mga katagang magagamit kong pangdepensa kung sakali. Saka, hindi lang basta manggagamot ang lola ko, Ate Army.
Marunong din po yun sa lihim na karunungan mula sa demonyo. Pabulong na wika ni Elsa. Napatitig si Army sa dalaga. Biglang nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan niya. Tila biglang nagbago ang itsura ng magandang babae sa harapan niya. Pero hindi nagpahalata si Army. Tumawa lang ito para magkunwari na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Nakangisi naman sa kanya si Elsa na tila binabasa ang aura niya. Binasag ng malakas na boses ng amo ang kanilang pag-uusap. Nagsisisigaw ito dahil hindi niya makita ang hinahanap. Nagwawala na maging ang mga nakahanay na unan sa upuan. Pinagtatapon ng amo. Dali-dali namang lumapit si Army para pakalmahin ang amo. Pero hinanap nito ang bago. Gusto niyang si Elsa ang maghanap. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam ang itsura ng pinapahanap ng amo. Kaya halos hahambalusin siya nito at paulit-ulit na sinasabihan ng bobo. Ilang saglit pa, may nakitang libro si Madam Sylvia sa paanan ni Elsa. Nang walang ano-ano dinampot niya ito at pinukpok sa ulo ng bagong katulong. Napaupo na lamang si Elsa sa sahig dahil sa lakas ng pagkakapukpok sa kanya. Sinasabi ko na sa'yo, ayaw ko nang tatanga-tanga sa bahay ko. Army, kunin mo ang bobong babaeng ito sa harapan ko. Hindi ko siya matansya. Baka ano pang magawa ko sa kanya. Lumayas ka sa harapan ko. Wika ni Madam Sylvia. Pagpasensyahan niyo na po. Hindi na mauulit. Tugon ni Elsa. Hinila na siya ni Army sa kusina. Kinakabahan ito dahil unang araw pa lamang ng kasama. Nasaktan na ito ng amo. Napailing na lamang si Army sa nakitang ugali nito. Tila nasisiraan na ng ulo ang amo kapag sinusumpong ng kasamaan ng ugali. Inaalalayan na lamang niya ang kasama habang sinusuri ang ulo ni Elsa. Bumukol ito. Kaya kaganyang nilagyan ng yelo para humupa ang pamamaga. Nang araw na yun, alam niyang hindi na magtatagal ang bagong kasama. Maging siya ay napapaisip na ding umalis. Pero ayon naman sa kanya, mahirap nang maghanap ng panibagong amo. Lalo pat nasa edad na siya para lumipat pa. Malapit na ring magtapos ang anak. Kaya titiisin na lamang niya ang hirap ng trabaho. Ate, ganun ba talaga yung matandang yun? Pasensya na ha. Unang araw ko palang parang hindi na kagad maganda ang nangyayari. Kung hindi lang nasa pagamutan ng anak ko ngayon, hindi ko naman sana papasukin ito eh. Kaso, kailangan niya ng gamot. May alam ako mga paraan sa panggagamot. Pero hindi ko kayang mapagaling ang anak ko. Doktor ang kailangan niya, Ate Army. May cancer ang anak ko. Kaya kailangan ng malaking pera para maduktungan man lamang ng kaunti ang buhay niya. Wika ni Elsa. Kawawa naman. Sino nagbabantay? Diyos ko, ang buhay nga naman. O siya, sige na. Gabi na din. Hayaan na natin ang mga hindi natapos na gawain ngayong araw. Magpahinga na muna tayo. Bukas maaga tayong gigising. Kailangan nating maihanda ang agahan bago mag-alas 6. Maraming inaasikaso yung bruha nating amo. Kaya palaging mainit ang ulo niyan. Sa pagkakaalam ko,
kaliwat kanan ang negosyo niya. Dagdag pa na palaging wala ang asawa. Kaya sige na Elsa, magpahinga na tayo. Tugon ni Army. Kaagad namang sumunod si Elsa. Dali-dali itong nakatulog dahil sa mahabang biyahe. Dagdag pa na medyo sumama ang pakiramdam dahil sa pagpalo sa ulo nito. Iisang kwarto lamang ang dalawa. May dalawang higaan at medyo may kalaparan ang silid. Dala ng pagod, nakatulog na din naman kagad si Army. Magahating gabi bigla itong nagising nang makaramdam ng panlalamig. Tila nanunuot sa kalamnan ng kakaibang enerhiyang hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Dahil nakapatay ang ilaw, wala siyang maaninag na kahit ano maliban sa maliit na bintanang nakabukas. Inisip niya na baka mahangin lamang sa labas at nakapasok sa loob ng silid. Bubuksan na sana ang ilaw, pero may narinig siyang tunog. Napaisip si Army kung saan ito nanggagaling. Noong una akala niya tila mahinang pagkanta. Pero hindi nagtagal. Nagulantang siya nang makita niya si Elsa. Ayon kay Army, nakaramdam ito ng kakaibang takot. Kaya imbes na alamin ang nangyayari, bumalik na lamang ito ng pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Napabigkas na lamang ng panalangin si Army dahil naririnig niya ang kakaibang tunog na tila nagmumula sa demonyo. Ilang oras pa ang tinagal ni Army sa ganong posisyon hanggang sa tuluyang makatulog. Ate Army, gising na po. Akala ko po ba maaga tayo? Saka parang wala kang tulog ate. Ayos ka lang ba? Tanong ni Elsa. Kanina ka pa ba gising? Pasensya ka na ha. May nangyari kagabi na. Teka, hindi ako nakatulog dahil sa... medyo masama siguro ang pakiramdam ko. Oo, parang lalagnatin ako eh. Tugon ni Army. Talaga po ba? Wag na po kayong magpalusot. Alam kong nakita nyo kagabi. Wag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako masamang tao eh. Muling wika ni Elsa. Kahit ganun ang nangyari, pinanatag pa rin siya ng kasama. Sinabi ni Elsa na walang kasama ang bata sa ospital. Gumagawa lamang siya ng ritual para kahit papano mapaabot ang proteksyon sa anak sa pamamagitan ng pag-uusal. Napangiti naman si Army kay Elsa dahil mabuti naman pala ang intensyon nito. Tanghali na nang bumangon ang amo. Ayon kay Madam Sylvia, wala naman itong gagawin sa araw na yon, kaya medyo nabahala si Army. Ayon sa kanya, sa ilang taong naninilbihan kabisado niya ang pag-uugali ng amo. Ultimo mga galawan ito. Kaya kagad niyang inabisuhan ang kasama na maging alerto. Ramdam niya na may gagawin na namang hindi maganda ang matanda. Ilang sandali pa ang lumipas. Hindi nga siya nagkamali ng iniisip. Mayat maya nitong tinatawag si Elsa at inuutusan. Tumatawa pa ito na pinahihirapan ang dalaga. Dagdag pa ni Army, may sayad nga siguro ang amo. Pagod ka na ba Elsa? Pagpasensyahan mo sana ang amo natin ha. Pinaglihi yata yan sa sama ng loob ng bata pa, kaya ginaganyan ka niya. Halos lahat ng nakukuha niyang kasama ko, ginagawa niya ng problema. Pasalamat siya. Wala ang asawa niya ngayon. Halos pabulong na wika ni Army
Hayaan mo na po ate. Kaya ko naman po eh. Kulang lang siguro yan sa dilig. Kulang sa pag-aaruga. Kaya ayan, kulang sa pansin. Lahat na lang talaga. Siya nga pala Ate Army. May pinapagawa siya sa akin kanina eh. Kaso may kausap pa kaya hinayaan ko na muna. Lumayo muna ako sa kanya ate. Nararamdaman kong may kakaiba sa kanya. Parang ibang tao siya ngayong araw. Tugon ni Elsa. Oo. Mula noong nahuli niya yung asawa niya na may ibang babae, doon nag-umpisa ang pagbabago ng pag-uugali niya. Hindi naman siya ganyan dati. Kaya nga nagtagal ako sa kanila. Pansin ko kapag nakikita niyang magandang nakukuhang katulong, biglang nag-iiba ang ugali niyan. Pero pinapanalangin ko nga, bumalik na sa dati si Madam Sylvia na nakilala ko. Muling wika ni Army. Napaisip si Elsa. Tila may kung anong nakasanib sa katawan ng amo. Maitim ang budhi nito kaya mabilis itong napasok ng masamang presensya. Napabuntong hininga na lamang si Army sa sinabi ng kasama. Magtatanghalin mga oras na yon. Napansin ni Army ang pananamlay ni Elsa. Ayon dito, nakatanggap ito ng mensahe mula sa pagamutan kung nasa ng anak. Kinakailangan niya ng pera para sa susunod na pagsusuri. Naaawa si Army. Kaya ang natitirang pera na gagamitin sana sa matrikula ng anak, pinahiram na lang muna sa kasama. Laking pasasalamat naman ni Elsa kay Army. Pagpasensyahan mo na ha. Yan lang ang nakayanan ko ngayon. Alam mo namang may anak din akong binubuhay. Wika ni Army. Naku, malaking bagay po ito para sa akin. Sobrang salamat po ah. Siya nga pala ito Ate Army. Tanggapin po ninyo. Sa ngayon, ito lang talaga ang may susukli ko. Basta wag niyo po yung ipapabasa sa iba. Nakapangalan po ito sa'yo. Magiging sumpa kung sakaling mabasa ng iba. Makakatulong po ito sa'yo. Pangontra sa negatibong aura ng mundo. Magsisilbing proteksyon din po, lalo sa mga demonyo. Tugon ni Elsa. Papel ulit. Maraming salamat ha. Kung ano man ito, hindi ko na lang babasahin. Itatago ko na lang muna. Kailangan ko nga siguro ito para sa amo nating demonyo. Pabirong wika ni Army. Hanggang sa biglang pumasok ang amo. Nakita ng matanda ang ginagawa ng dalawa. Pinag-isipan kagad ito ng masama. Hinablot niya ang perang ibinigay ni Army at sinabing ninakaw yun ni Elsa. Doon nagsimulang dumilim ang paningin ng matanda sa dalaga. Walang ano-ano eh. Kinaladkad niya ito palabas ng tahanan. Nagmamakaawa naman si Elsa hindi lang sa sakit ng bugbog ng amo. Kailangan din niya ang perang kinukuha sa kanya. Inawat naman ito ni Army. Pero wala siyang magawa kundi mapaiyak na lamang sa nasaksihang kalupitan ng amo. Halos patayin niya si Elsa dahil lamang sa maling akala. At ang masaklap, pinalayas niya ito sa tahanan na walang kahit anong dala. Halos lumuhod naman si Elsa maibalik lamang ang kinuha ng matanda. Mandurugas! Magnanakaw! Abay dito pa talaga sa pamamahay ko. Hala sige! Lumayas ka't wag nang magpapakita sa akin. Lumayas ka kung ayaw mong tumawag pa ako ng pulis. Ikaw Army, mula sa araw na ito, wala ka nang matatanggap na sahod magmula sa akin. Narinig mo? Mga hampas lupa kayo! Wika ng amo.
Hindi nakapagsalita si Army dahil ayon sa kanya, hindi na ito si Madam Sylvia. Pero isa na talagang demonyo. Matapos ng araw na yon, hindi na niya nakita si Elsa. Halos hindi siya makatulog sa pag-iisip kung ano ang nangyari sa kasama. Nanalangin na lamang siya na sana maging maayos ang lagay ni Elsa kahit na masaklap ang naging karanasan. Ilang araw ang lumipas. Naisipan ni Army na umalis na sa poder ng amo. Lalo na't tila hindi na talaga normal ang kinikilos na matanda. Dagdag pa niya, mas lumala pa ito simula nang umalis si Elsa. Napapansin din ni Army na may kinakatakutan ang amo na hindi naman niya napapansin dati. Ayon sa paglalarawan ni Army, palagi itong tulala, tahimik, at may mga oras na bigla na lamang itong nagmamakaawa na hindi niya alam kung kanino. Hanggang sa isang araw, sobrang abala si Army sa pagluluto nang may kumatok sa pintuan. Dahil hindi naman niya maiwan ang ginagawa, kaya hindi niya ito mapagbuksan. Lalabas na sana. Nakita niyang nakatayo sa tapat ng pintuan ng amo. May hawak itong papel. Naiyak ang amo habang binabasa ang nakasulat. Babalik na sana siya sa pagluluto. Ngunit bigla na lang nagsisigaw ang amo na tila natakot. Nakita ni Army na tinapon ng matanda ang hawak na papel. Kumaripas papasok ng kwarto. Dahil sa pagtataka, dadamputin niya sana ang papel. Pero bigla itong nagliyab. Sa pagkagulat napatili pa si Army nang tumambad sa harapan niya. Ang tila hugis taong figura na nagmumula sa nasunog na papel. Nakaramdam si Army ng biglaang pag-alinsangan ng paligid. Nagtayuan din ang lahat ng balahibo niya sa katawan dahil sa takot. Hanggang sa napansin niya, kagaya ito ng papel na ibinigay ni Elsa sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa si Army. Nag-impake na ito ng gamit at nagpaalam na uuwi na lamang ng probinsya. Magpapaalam pa sana ito sa amo. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Army nang makita ang matanda. Tila butiking gumagapang paakyat ng kisame. Halos himatayin si Army dahil sa nakita. Patakbo na sana siya. Pero bigla na lamang lumundag ang nilalang mismo sa harapan niya. Sa paglalarawan ni Army, tila hayop na may kakaibang itsura ang amo. Halos lumabas na ang mga mata. Naaagnas na ang balat na tila halimaw. Kahit natataranta, naalala niya ang binili na pirasong papel ni Elsa na pangproteksyon. Mabuti na lamang ay naitabi niya ito. Kahit hindi man sigurado pero binasa niya yon ng paulit-ulit. Hanggang sa tuluyang kumalma ang kalooban. Kasabay ng unti-unting pagbagsak ng matanda sa harapan niya. Hindi na malaman ni Army ang gagawin ng mga oras na yon. Naiyak na lamang ito sa mga nakita. Tinawagan niya ang among lalaki at sinabi ang mga nangyari. Ilang sandali pa, dumating ito na may kasamang pari. Naabutan nilang nakahiga ang asawa sa mahabang upuan. Samantalang si Army naman, nasa gilid at umiiyak pa rin. Kaagad namang pinakalma ng pari ang lahat. Sinabi nitong may kakaibang puwersa sa loob ng tahanan. Patawarin niyo ho ako, pero gusto ko na pong umuwi. May demonyo sa bahay niyo. Wika ni Army habang nakatingin sa among babae. Nang matapos masuri ng pari ang buong lugar,
Nakasisigurado itong niloban nga ng demonyo si Madam Sylvia. Ayon dito, mahihirapan na siyang ibalik pa sa dati. Matindi ang pinsala nito maging sa pisikal na anyo. Dagdag pa ng pari, ang magagawa na lamang niya ay bigyan ng pangontra at proteksyon ng asawa. Hindi man matukoy ng pari kung saan yun nagmula. Nakakasigurado naman itong hindi ito nakakahawa. Lalo pat ayon sa kwento ng kasambahay, malaki talaga ang nagawang pagkakamali ni Madam Sylvia. Umuwi na si Army sa probinsya kasama ang anak. Pagkalipas ng ilang araw mula nang makauwi, nabalitaan niyang namatay na si Madam Sylvia at ibinenta na ang bahay nito. Napag-alaman din niya na umalis na papuntang ibang bansa ang among lalaki. Naisalaysay ni Army ang kwentong ito dahil ayon sa kanya, palagi pa rin niyang napapanaginipan si Elsa. Hindi niya alam kung nasa na ba ito. Minsan ay naghahanap na lamang ng ibang tao na makakasama sa pag-aalay ng panalangin kay Elsa. Maging sa anak nito. Magpasa hanggang ngayon, sariwa pa din sa alaala niya ang lahat ng nangyari. Kasama na dito ang among nilukob ng demonyo at kung ano nga ba ang koneksyon ni Elsa sa naging sakit nito. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.